naman po sa Mateo chapter 2, verse 1 to 12. Ipinanganak si Jesus sa bayan ng Bethlehem sa lalawigan ng Judea noong si Herodes ang hari. Isang araw, dumating sa Jerusalem ang ilang taong dalubhasa galing sa silangan. Nagtanong sila, saan ba ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Herodes, nabagabag siya at pati na rin ang buong Jerusalem. Kaya pinatawag ni Herodes ang lahat ng namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan at tinanong sila kung saan isisilang ang Kristo. Sumagot sila, sa Bethlehem na sakop ng Huda. Dahil ganito ang isinulat ng propeta. Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, hindi ka huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, dahil nagmula sa iyo ang isang pinuno na magsisilbing pastol ng mga mamamayan kong Israelita. Nang marinig ito ni Herodes, palihim niyang ipinatawag ang mga taong galing sa silangan at inalam kung kailan talaga nila unang nakita ang bituin. Pagkatapos pinapunta niya sila sa Bethlehem. Ibinili niya sa kanila, lumakad na kayo at hanaping mabuti ang sanggol. At kapag nakita ninyo, balitaan niyo ako kaagad upang makapunta rin ako at makasamba sa kaniya. Pagkatapos nilang marinig ang bilin ng hari, umalis na sila. Habang sila ay naglalakbay, muling lumitaw ang bituin na nakita nila sa silangan at lubos ang kanilang kagalakan. Nanguna sa kanilang bituin hanggang makarating sila sa kinaroroonan ng sanggol. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol. Inilabas din nila at inihandog sa sanggol ang mga dala nitong ginto, insenso at pabangong mira. Nang pauwi na sila, binalaan sila ng Diyos sa pamamagitan ng isang panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner, list to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty.
Magandang gabi po. Sandali po tayong manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa iyong katapatan sa aming mga buhay. At kahit sa pagkakataon na kami ay magkakalayo, alam namin, Panginoon, na patuloy mo kaming binubuklod ng inyong pag-ibig at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Dalangin namin, Panginoon, sa gabi na to, patuloy kayong mangusap sa bawat isa sa amin. Payagan niyo po na ang aming mga buhay, ang aming mga puso ay magmistulang matatabang lupa, Panginoon, na tatanggap ng binhi ng pananampalataya mula sa iyong mga salita. At payagan namin na ang mga salita na ito ay mamunga ng magagandang gawa sa aming mga buhay. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy kayong maluwalhati sa aming sinasabi, ginagawa at sa lahat-lahat ng buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa gabi na to ay kung papaano nga ba nasumpungan ang mesyas. Yan. And of course, nakafocus po yung ating pag-aaral sa mga talata na binasa sa atin kanina, kung saan it focus on the three wise men or the three magi. Ayan. From the east, mula sa silangan. And paano nga ba nila nasumpungan ang Mesiyas? Para po sa unang puntos, palagay ko nasumpungan nila ang Mesiyas dahil una, naglakbay sila, dala-dala ang kanilang mga regalo. They travel with their gifts. We have gifts. We have gift of the Holy Spirit given to us. We have the gift of salvation. We also have the love of God given to us. And we can journey in this life. We can travel in this life na dala-dala din natin ang mga regalong ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Lalong-lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. They travel with their gifts, and I pray that as we travel, may we also not just travel or not just journey in this life, but we bring these gifts and we put these gifts into use. Kagaya po nung sa Great Commission, go therefore, make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Ano po ang pangako ng Panginoon? Lo, I will be with you always. Sa araw-araw ng buhay natin, masusumpungan natin ang Mesiyas sa ating paghayo at paggamit ng ating mga kaloob. And second po, they were able to find the Messias because they seek the truth. Sila ay, nagpursiging masumpungan ang katotohanan. Sa mga talata na binasa ni Brother Jacob kanina, makikita natin, despite being called wise men, they inquire. Nagtanong sila, saan ba ipapanganak ang hari ng mga Hudyo? Diba? I pray that every day of our life, we will continue to inquire the Lord and inquire on His Word. We will find the Messias every day if we will keep on doing that. Another thing is, nagtanong sila, nagsiyasat sila ng katotohanan, at they seek the truth, and sinundan nila yung bituin. Our bright morning star, Jesus,
is the one we're going to follow. And we will meet Him every day as we do that. Sabi nga po sa Jeremiah chapter 29 verse 13, "You will seek me and you will find me if you seek me with all your heart." Be seekers of the truth. Be seekers of the only truth, the way, and the life, Jesus. And this will be the challenge for all of us. They were able to find the Messias, or nahanap nila ang Messias because they are willing to take the risk. Handa silang malagay sa panganib. Kung maaalala natin sa huling bahagi ng mga talata, kung saan hiniling ni Haring Herodes na sabihin sa kanya kapag natagpuan na nila ang Mesiyas. Subalit sa panaginip, sinabi ng Panginoon na wag nilang gawin yon, kaya sila ay nag-iba na ng landas. Para sa akin, napakamapanganib ng ginawa nila. To disobey the king who has power, who can have power and authority over your life, but they are willing to take the risk because of the truth that they found. Because they found the King of Kings and the Lord of Lords. At sa mga buhay natin, lalong-lalo na po sa panahon ngayon, are you willing to take the risk para matagpuan mo sa buhay mo ang Mesiyas? Alam natin ang katotohanan na pwede tayong matawag na KJ, pwede tayong matawag na party pooper, or whatever it is, kapag hindi na tayo umaayon sa takbo ng mundo, kapag hindi na tayo nakikiuso. At maaaring maging mapanganib din para sa atin o sa relasyon natin, sa iba, sa kapwa natin. But this is a beautiful challenge that we have right now from these scriptures that we read. That despite whatever risk that we need to face, we will allow ourselves to go through it so we can encounter Jesus every day in our life. Ngayong araw ng Kapaskuhan, naisin po sana nating maka-rubbing elbow si Lord kaysa kung sino pa mang hari ng mundong ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Dumarating ang araw ng Pasko, ay nagsasaya ang lahat ng tao. Ang kapayapaan ay nagdarama, nagmamahal ang bawat isa. Sa mga handaan at pagsasaya, alaala ang kapanganakan niya. Si Jesus ang siyang ating ipagdiwang, siya ang buot nitong Kapaskuhan.
Lord.